Ihalad para sa atong buhay nga Diyos. O, salamat niya church nga Diaro subong privilege na magampal sa inyong atubangan sa bulong sa Diyos. O sa sining ation, atong pasalamatan ang atong Ginoo sa iyang pagkamaayo sa atong mga kabuhi na sulod sa unong adlaw na siya kaupon naton sa atong mga pangabudlay sa duta. So akong mensahe subong is panguluhan ni the greatest love of all. So mo ang pinakadakong gugma sa tanan. So happy Sabat mga kauturan. Kumusta man mga kauturan? Bisan subong lang ta nagkita, pero ako kamong kamustahon. Kamusta man ang atong pagpangalagad mga kauturan? So dasig gihapon kay ang Dios sa atong kabuhi, siya gid ang tinuod nga nahigugma kanato. Mo ni nga ang iyang gugma hindi mabayaran. So hindi lang makita ang among presentation kay way man ta projector, kay wala man operator din eh. Pero ako lang ni kuanan kana amat-amaton inayon nga nago din nga atong maintindihan. So kung kuan lang kung sino ang nakahibalo sa kuan sa ginatawag na one of the seven wonders of the ancient world na hanging gardens of Babylon. Kani siya mga kauturan, gihimo nibungad ni sa iya nga asawa nga si Semiramis nga prinsesa sa Persya. Gihimo na niya mga kauturan kay ang iyang asawa nga prinsesa sa Persya nahidlaw sa iyang lugar dito sa Persya nga mao nga daw man siya kaning forest mao nang nga gipabuhat na ni Nebukadnezar. Kung familiar mo po sa kuan mga kauturan sa ganing ginatawag nga Taj Mahal dito sa India o sa Kamoske, si Shahjahan o sa kahari iya ning gihimo gibuhat para pag-commemorate sa iyang favorite nga si Mumtaz Mahal. Mao nagitawag siya nga Taj Mahal sa 1631. So mo ni mga kauturan kung atong makita nga ang kaning nga mga structure nagpabilin, gihimo siya isip sa paghigugma nila ang ilang dakong kagugma sa ilang mga asawa, ang mga hari. So mo ni kung atong makita mga kauturan, ang gibilin man sa hari sa universo nga mao ang Diyos Ama, Diyos Amay, iyang gibilin ang iyang anak nga gilansang diha sa krus. So kung kita mga kauturan nga aman nga hindi man ang mga namit nga mga butang sang kalibutan ang gibilin sang Ginoo, kung hindi ang pagpalansang sang cross sang iyang bugtong na anak. So kung mamangkot kita, ano gud pala ang gugma? Sa atong pagkuha sa definition kini sa internet, ang dito sa verywell.mind.com nga nagahambal na love is a set of emotions and behaviors characterized by intimacy, passion and commitment. It involves care, closeness, protectiveness, attraction, affection, and trust. So kung mamangkot kita mga kauturan na atong gugma, sa dinhi sa duta, sa sini nga makasasala nga kalibutan, mabalaan naton nga ang gugma mga kauturan is emotion lang siya dinhi. Pero ano gud pala ang gugma para sa Ginoo? What is love of God? So kung atong may balaan, God's love is unconditional, unchanging, and unending. So kung atong basahon ng teksto nga atong gigamit sa scripture reading, na makita sa verse 4, 9, 10, and hambal, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Mga muyo kita mga kauturan.
Ginoo kanimo among ginahatag ang among mga kabuhi labi na sa pagtuon sa siningatak nga sa imong mga pulong. Ikaw magagiya ka namon, nagahi kami og kaalam nga langit nun kag kahibalo amo kang kinahanglan ng Dios labi na balang espiritu na mao ang maggiya sa amon sa siningatak nga sa pagtuon sa imong pulong. Panalangin kami labi na nga mong o Dios sa pagmantala sa imong mensahe. Patawaran kami sa among sala sa ngalan ni Jesus. Amen. So, sa gibasa sa New King James Version, ang gihambal dito is propitiation. So, meaning, sa NIV pa, atoning sacrifice. Nga mga kauturan na gihimo man ang sacrifice ang iyang anak nga mao prinsipe sa langit, nga mao nagamando sa mga angheles dito manugtunda o ang mga binuhat dito. Nga aman, kay katungod kita mga kauturan sayon ka utan nakasala tungod sa nahimo ni Adan kag ni Eva. So hambal pa sa Hebrews 9:22, without the shedding of blood there is no forgiveness. So meaning hindi ka mapasaylo sa Ginoo kung wala ang pagtulo sa tubo. So mo na siya because nabalaan naton sa book of Hebrews nga it is very impossible nga ang dugo sa mga baka kag sa mga ginahalan pa nga mga sinunog makawala sa atong mga sala kag hindi makahatag og kalipay sa Dios o sa siguan pa makapahimuot but rather di pero hambal ni Ginoong Hesus sa Hebrews chapter 10 verse 7 hambal siya, and then I said, here I am, it is written about me in the scroll, I am come to do your will, my God. So sa diha nga si Ginoong Hesus nagpresentar sa kani giplanuhan na sang amahan, sang amay nga i-rescue ang mga katawhan sa sini nga mga sala ng kalibutan. So mao ni ang pamaagi sang amay sa pag-rescue sa mga tao diha sa sini nga makasasala ang kalibutan or sa atong mga sala. So mao ni ang plano sa kaluwasan kang Dios nga giandam sa aton. This is the plan of salvation. Sa Isaiah 53 verse 5 na He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities, chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. So it's because, mga kauturan, nga it is only God who can ransom us from our sins. Kay way gudlain niya nga mga butang sa kalibutan o anuman nga mga representation, it is only through the Son of God nga kita maluwas. Muna, kung atong mabalaan mga kauturan, that the Son of Man sa Matthew 20 verse 58 was come to give His life as a ransom for many. So ang isa ka kabuhi sa anak sa Dios is become the ransom for many sa bugos nga kalibutan. So sa atong pagkabuhi mao ni nga kita subong diya ka subong kay katungod nga giredeemta sa Ginoo. Mao na nga nagasimba ka, nagadayon ka sa Ginoo sa sini nga adlaw nga Sabat, it's because we are redeemed. So kung atong tanawon ang kabuhi ni Ginoong Hesus, ano ang kaagi niya sa diha nga siya naa pa lang sa Golgotha, sa Getsemani? Ano ang ginahimo niya? So first, atong mabalaan ang agony ni Ginoong Hesus. So sa Matthew 22, sa verses 39 to 43, makita natin dito mga kauturan na si Ginoong Hesus nangamuyo. Sa diha na siya nangamuyo, ano man, siya nagpakapuyo sa Ginoo nga tanggala ang lupa nga akong ginabatsyag mga kuan amay. Kay nga man, kay di niya tawagan niya kanin madawat ang kuan ang agony nga iyang ginabatsyag. Kay katungod nga kani nga iyang ginatubang is hindi lalim o di sayop. Mo na kung ikaw na tao mo atubang ka sa kamatayon,
siyempre, makabatsyag ka o kanang ginatawag na struggle nga sa atong pagkatawanon. Mao na ang Ginoong Hesus gibati nga kini nga bupa ang galamay nga hindi matuman ang akong kabubuton kundi ang himuman. Tapos hambal pa sa verse 44 sa Luke 22 nga and being in anguish he prayed more earnestly and his sweat was like drops of blood falling to the ground. So nagbalas si Ginoong Hesus mga kauturan og dugo. O ginatawag ni siya sa kuan sa medical nga kuan study hematohydrosis, meaning nga may ara physical nga extreme physical or emotional stress nga ginabatsyag ang usa ka tawo. So si Ginoong Hesus mga kauturan, he has this extreme emotional stress nga iyang ginabatsyag. O sa diha nga siya nakabatsyag ini, siya nagapray sang amahan, sang amay nga tanggalon ini kay katungod mga kauturan nga bukat ang iyang ginadalang struggle sa iyang kabuhi, sa iyang agipusoon. So muna nga atong mabalaan nga ana diay ang gibatsyag ni Ginoong Hesus sa diha siya nangamuyo sa Garden of Gethsemane. And then kaumanana nabalaan naton nga gidakop na siya kay gitudlo naman ni kuan ni Judas kung diin siya makit-an. So dili kita sa kani scourging, beating and mocking of Jesus. So sa Matthew 27:26 nagambal, and after Jesus wept, he handed him over to be crucified. So sa diha na siya gilatigo mga kauturan. Ang kaning latigo is nagkuan lang ni siya nag-length ng niyog kuan 3 feet kataas. And then may ara ni siya mga kuan mga bola nga may ara mga tunok-tunok nga pag tapos sa iya sang likod nga makuanggit matulgo na niyang kuan niyang panit. So mo na di ano pa siya yung pasabi 67 verse 67 sa Matthew 27. Then they spit in his face and struck him with their face. Others slap him. So sa gadihang ikaw pa siya latigo, ikaw pa siya gisagpa, isumbag pagid na mao na nga luwaan pagid, mao na nga makuan na mabalaan na hindi gud lalinya ang kuan agian ni Ginoong Hesus. Tingaman kung atong mabalaan sa palasyo ni Cayaphas sa high priest. Sa palasyo sa high priest, ang sulod niya na kuan mga soldiers is 900 to 1,200. So ibutan natin mga kauturan sa diha mag-iwaan siya, sa diha mag-isumpag-sumpag siya. Makita natin mga kauturan na ang 900 to 1,200 na soldiers, hindi na siya mga kauturan tanan makakuan ng Ginoong Hesus. Siguro po, mapatay siguro. Pero ibutan lang natin 10% sa mga soldiers na ato dito ang nagkuang ng Ginoong Hesus. Grabe na doon ang iyang agi mga kauturan. Bahay nga, ato makita nga, severe physical pain ang iyang giagian. Tapos BI pa siya. Damo kayo ang iyang gikuan giagian. Mo na nga, kung atong ma-studihan, grabe kabudlay ang giagian ni Ginoong Hesus mga kauturan. Hindi lalim ang iyang agian nga journey sa iyang pagpalansang diyan sa cross. Tapos ano pa? Kahuman niya na, ingon pa sa Matthew 27:27, then Pilate soldiers took Jesus in the governor's palace, and the whole company gathered round him. So diha sa Roman cohort sa palasyo ni Poncio Pilato, gamay-gamay na mga kauturan ang mga sundalo nila. Naman, 400 to 500 na lang ang mga sundalo. So mao na gyud na Ginoong Hesus. O anong gihimo sa iya? Then they made a crown out of thorny branches and placed it on his head. They spat on him
and took the stick and hit him over the head. So, meaning mga kauturan, nga gipurunahan siya og thorns of kuan o thorny branches, and then kauman gikuan pagin siya, giluwaan naman siya sa to nga mga 400 to 500 na mga soldiers, and then ang stick na ilang gikuptan gibunal sa ulo ni Ginoong Hesus para makuha ang corona niya nga thorn, ang thorny crown niya nga masulod sa ulo niya. Ano pa? Sa habal ni, what was the physical pain Jesus suffered? Before the nails and the spear, Jesus was whipped and beaten. Gikastigo siya mga kauturan o gilatigo. The whipping was so severe that it tore the flesh from his body. The beating so horrific that his face was torn and his beard ripped from his face. The crown of thorns is 2 to 3 inches, but cut deeply into his scalp. So 2 to 3 inches ang paglubog sa kuwan sa kaning mga tunog. And then may ara pa ko nakita nga kuwan na history na naghambal sa diha nga gilatigo si Ginoong Hesus. Ang iyang panit, ang tagang unod, hindi na makuha niya. Kaya makita na kita ang kuhan ng mga rapes ni Ginoong Hesus sa grabe na pag-torture sa iya. So mauna gibati na tapos 2 to 3 inches pa ang paglubog sa tunog sa iyang kuhan, sa iyang korona. How ka mga kauturan na nakaya ni Ginoong Hesus ni anak na pagkastigo sa iya? Hindi dali-dali nato na mahunang nga siya dalilan pagkuhan ni Ginoong Hesus nagian sa siya na ilansang sa cross. Hindi mga kauturan. Ano pa? Dinita sa iyang crucifixion. So, ngato sa kadali sa history sa crucifixion nga kini siya Roman crucifixion originate ni sa Asia Minor from 6th century BC. Gi-practice ni sa Roman Empire from 300 BC to 341 AD. So kani siya soldiers na mag-assist sa pagkuan sa crucifixion, and then kinahanglan ang i-crucify, kastiguhon man, latiguhon man, himuon gid niya sano sila ilansang sa cross. And then crucifixion occurred in conspicuous location just outside the city. So may ara gyapon ang pag-crucify sa tao is outside the city, and then may ara lain-lain man ang mga types of cross ang kuhan kani mga Romans. So gi-practice ni sa mga Greeks. Ang Greeks gud ang originate ani, and then di-adapt lang sa mga Romans. And then nabalin ni sa Matthew 27:31 na siya pagkatapos siya gi-mock sa mga katawhan, giadto siya sa Golgotha. Ang meaning is the place of skull. So dito na. So from Pontius Pilate nga kuan palasyo, from Golgotha sa pag-crucify ng Ginoong Hesus is ang cross di ay is ang gibugaton niya, total na gibugaton sa cross is 135 kilos. Imagine mga kauturan, nabunog ka na, ikastigo ka na maayon. Kauman yung kastigo, may araw ko grabe nga mga samat din sa inyong likod nga halos ikamatay mo na kay katungkol nga ambal pa sa history. Na-tor ang iyang flesh nga makanagin. Grabe ang severe good ang iyang physical condition. And then, kauman na mga kauturan, pabitbiton pa kag-cross na 135 kilos. Pero ito pa naton, mga kauturan, kaya hambal din yung crossbeam is nag-weight of 45 kilos. Sige, bukan na doon, 45 kilos na lang ang idala ni Ginoong Hesus. Pero makaya ba ni Ginoong Hesus, mga kauturan, na magdala sang crossbeam na 45 kilos with his condition? Kung ordinaryo na tao, mga kauturan, if it is not motivated with love, kauturan, pilion na lang ni Ginoong Hesus na mamatay kaysa bitbiton ka ng 45 kilos or 135 kilos nga cross.
Pero it's because Christ was motivated by love. Iyan yung himo. Huwag mo pa niya, mga kauturan. From the palace of Pontius Pilate, ang kalayoon sa Pontius Pilate Palace nato sa Golgotha is 650 yards. So ako ni siyang i-compute, i-convert natin sa meters. Mukuha siya, Pastor, o 594.6 meters. So almost 600 meters ang baptason ni Ginoong Hesus from the palace of Pontius Pilate to Golgotha. And then, he is carrying a 45 kilos or 135 kilos cross with his condition nga severe. Kung kamo pamangkuton mga kauturan. Kung ikaw ang nagbitbit niya na tapos ang imong kondisyon pareho kang Ginoong Hesus, how come na maabot na nimo? Ikabalo ka, even Jesus wala niya maabot kay ang iyang lawas is dinagit kaya. So ang kabalo ka, nagibuligan siya ni Simon na taga-Arimatea. So, lantawa ba lang ang kauturan? If Christ is not motivated in love, how come hindi mo na niya? Ang tao, mga kauturan, motivate lang, pinaagi sa gugma. If asa, gawas na walay na doon, makahatag na doon, highest motivation. Muna nga, sa tihang study ko, daw ang akong nagipusoon, mga kauturan, daw magising sa kaagi sa atong Ginoo. Muna nga, hindi natin niya mga kuwan, mambal. So, sa Matthew 27, verse 35, and they crucified him. Ilansan siya sa cross. Dirakatan. And then, hambal pa sa history, ang lansang nagigamit ng Ginoong Hesus is 7 to 9 inches ang kalaba. So, grabe ang pag-antos ni Ginoong Hesus. Di na niya makaya ilansang pagit sa cross na grabe ka bumila yun mga kauturan kung ilansang ka. Kay ang nagasuporta ng Ginoong Hesus is hindi ang iyang tiil, ang iyang duwang kamot kag ang likod niya nga. Grabe na ang kuhan sa likod sa paglambos sa iya sa kuhan sa latigo nga daw di ko ma-explain ang kasakit na iyang yagi. Basta grabe gid kasakit. And then makita naton mga kauturan na diya sa John 19 verse 30 nag-ingon siya din it is finished. Sang diha nga lapit na mamatay si Ginoong Hesus, lapit na sa mabugtuan o gininawa, hambal siya nga it is finished. So kumbaga human na ang akong misyon. Tapos kita atong mapati kung atong salihan ang kabuhi ni Hesus, mapati gud naton mga kauturan na grabe din ang kasakit sa atong Ginoo nga for the sake of love for the humanity, for the world, He gave His life. Ano ang ambal sa 1 John chapter 2 verse 2? Ambal siya apostoluan. He is the propitiation for our sins. And not for ours only, but also for the sins of the whole world. So, ang sacrifices ni Ginoong Hesus para sa aton, propitiation or the atoning sacrifice na iyang gihimo is for the whole world. So, ano man ang atong makuha nga lesson sa sinang sakripisyo ni Ginoong Hesus. So, naghimo lang kong 3 ka lesson nga atong makuha. First, God is the initiator of love. So, ang Ginoo nag-initiate sa gugma. Hindi ikaw, hindi ako, hindi kitang tanan. Kundi it is only God. Because it says in 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. So it is by love of God that we love Him. So this tells us that the love we experience does not originate from us, but from God Himself. It is not that we love God, but He loves us.
This highlights the truth that the love of God is not a response to our love for Him, but rather the source and foundation of all true love. So that is why God's love is the initiator, not the responder. So meaning, kauturan, that the love of God, it is not His response, but it initiates us nga i-love man natin ang Diyos. And then, lesson number 2 is, God is the means of love. In 1 John 4:8, it says, He that loveth not knoweth not God, for God is love. This means that God's love was demonstrated through the sending of His Son to be the propitiation for our sins. The ultimate expression of God's love was the sacrifice of His own Son, Jesus Christ, to make atonement for our sins. This sacrificial act provides the means by which we can be reconciled to God and experience His love. So by the means of God's love for us, Jesus Christ connected us, the love of the Father to us, nga maintindihan nato ang gugma sa Diyos through Jesus Christ. And then, God, number 3, God is the purpose of love. Hambal sa 1 John 4:7, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. So the purpose of God's love, as revealed in the experience of the life of His Son, is not merely sentimental or abstract, but practical and redemptive. God's love is directed towards us, His fallen and sinful creation, with the intent of providing forgiveness and restoration. The sending of His Son as the propitiation for our sins shows that God's love is purposeful, seeking to resolve the problem of human sin and bring us back to a right relationship with Him. So, the purpose of God's love is to reconcile us, nga magkamay-aran na mabalik ang relationship na nawala diha sa nakasala si Adan at si Eva. So kung atong i-review mga kauturan, what are the 3 lessons nga itong mabalaan? Number 1, God is the initiator of love. Number 2, God is the means of love. Number 3, God is the purpose of love. Kung hindi lang tungkol sa sakripisyo ni Ginoong Kristus, hindi siya mahimo nga initiator, hindi gyapon siya mahimo nga means of love, and as well the purpose. So it is through the sacrifice of Jesus Christ nga gipakita sa aton ang meaning sa gugma sa Dios para sa humanity. Kaya pa ni Mrs. White sa the Union Conference Record June 1, 1900, ang siya maulang ganyan ihambal ni Jesus. Oh, the cross. The cross. It is set up that we may know the only true God and Jesus Christ, whom He has sent. Only the cross can measure the length and breadth and the depth and height of infinite love, the greatness of the Father's sacrifice for lost humanity. So why yung laking mga kauturan na makahambal kita, what is the meaning of love? It is only through the cross of Christ na makahambal kita na this is the love of God. Mao siya ang meaning sa gugma sa Dios. There is no particular word na maatong maihambal what is the true meaning of God's love, but rather it is the action of His Son. This is the love of Christ, the love of God rather. Because God demonstrated love for us when we are sinners. So Christ died for us because of this. And then, we ought to look to Jesus because He endured the cross and despising the shame, according to Hebrews 12 verse 2. Nga aton ma-motivate ang atong kaugalingon in the love of sacrifice of Christ. That is why, to conclude mga kauturan, the love experience is not of our own making, but originates from the loving heart of God.
It is a love that demonstrated through the sacrifice of Christ and has the purpose of redeeming and restoring us to a right relationship with our Creator. So that is why, mga kauturan, it is only God and God alone can initiate, can motivate, and can give us this love na ginapangita sa Diyos sa aton. Because we cannot procreate, we cannot create that love, not unless it is not the reason of God. So God is the only reason we can do this, and we can have this love. So He says, kung ano yung mga bulaan kita mga kauturan, inahambal si Ginoong Isus na sa John 20:29, blessed are they that have not seen and yet have believed. So if we believe in Christ, if we believe in His sacrifice, we can see the love of God in our hearts. That through the sacrificial love of Christ, this is the true meaning of love. Muna mga kauturan, kung ako kamong pamangkotod, are you willing to follow Christ for His sacrifice in you? Kay hindi basta-basta ang gihimo ni Ginoong Hesus para sa aton, para nga maluwas kita. Gihatag niya ang tanan para sa aton. So that is why, mga kauturan, kung pamangkotod ka mo, are you willing to follow Christ? Mga kauturan, kung pamangkotod ka mo, are you willing to follow Christ? So salamat mga kauturan sa inyong response. And that as well, Jesus is the same today, yesterday, and tomorrow. It will never change. So we come close to Him, call Him, and come to Him every moment of our lives. And this is my prayer.